bagay na dapat mong tandaan when you already have hard cash, 100k pesos, yung bangko maybe or mismong cash talaga. Para hindi na mawala sa iyo yung 100k pesos na yun at dadami pa siya. By the way, congratulations, no, dahil may 100 pesos ka na. Sobrang maraming mga tao na hindi nakaabot or nahihirapan mag-ipon ng 100k. Aminin man natin o hindi, 100k pesos is still sobrang maliit. Ano ba yung pwede mong mabili sa 100k pesos? Diba? Wala pa masyado. Isang cellphone lang yan, tsaka isang travel, ubos na yung 100k pesos mo. So, hindi ka makakabili ng bahay. Okay? So, motor, siguro pwede makabili ka ng isang motor, pero wala na, ubos na kagad. Step number 1, meron akong notes dito, is build a strong financial base muna. Okay, so dalawa to. Ito yung tatandaan natin, financial base. So, emergency fund yung una mong goal gagawin, emergency fund. Ano ba yung emergency fund? Ito yung pera na magagamit mo in times of emergency. Kaya nga siya tinawag na emergency fund, di ba? So, for example, nawalan ka ng trabaho, nagkabagyo, etc. So, at least meron kang fund na pwedeng gamitan. So, starter level, since maliit pa lang yung pera mo, meron ka lang 100k, I suggest having kahit 20k pesos lang for emergency fund. 100k minus 20k pesos for emergency fund na siya. Okay? So, yung emergency fund na yon, pwede mo siyang ilagay sa high yield savings account or sa mga digital bank like Maya, yung sa GCash, diba? At marami pang iba. So, depende sa'yo kung saan, as long na secure din yun at kailangan mong gawin yung pinaka-research mo talaga. Step number 1, diba? Build a strong financial base. Part dito is yung tinatawag natin na health insurance. So, kailangan magkaroon ka din ng health insurance, HMO, or insurance na tinatawag, di ba? Health or life man yan. So, marami namang mga affordable na insurance, di ba? Na nag-o-offer sila ng health din. Bakit importante na magkaroon ng insurance? Kasi, again, for example, nagkasakit ka or nadisgrasya ka, wag naman sana. Yung 100k pesos mo, wipe out yan lahat. Okay? So, kailangan meron kang insurance. Pangatlong part dito sa step number 1 is skills tsaka investments mo. Skills investments, okay? So, bale, maglalaan ka ng 10,000 pesos dito. By the way, doon sa HMO, dapat 10,000 pesos din yon. So, bale, 20k na emergency fund, 10,000 pesos na insurance. So, hahati-hatiin mo na lang yun, no, per month. Magbabayad ka per month. And then, skills, investments, magbabudget ka din dito ng 10,000 pesos. So, ito yung ibabudget mo for trainings, for online courses, certificates. I did this myself before and it really helped me. Bakit? Kasi yung pinaka malaking ROI or return of investment is yung skills natin. Step number 2 is grow it slow, smartly. So, kumbaga, since meron ka ng financial base, so, yung natitira, try natin i-budget para lumaki pa siya paunti-unti. Una, dito sa step number 2 is long-term investment. Okay, long-term investing, kumbaga. So, ilalaan mo dito ay 20,000 pesos doon sa 100k. So, lalagay mo siya, pwede sa mutual funds, for example, pwede mo siyang aralin, mutual funds or Pag-ibig MP2, right? So, long term yon. So, pwede mo siyang aralin and then yung 20k mo, pwede mo siyang ilagay doon. Pwede mo din itong ilagay sa long term na business. For example, in my case, nag-start kami sa babuyan. No, 20k and then tatlong baboy kami nagsimula noon. And then right now, fast forward, meron na kaming 20 plus na baboy. So, ano siya ng mga baboy, no? Kumbaga, fattening siya ng mga baboy. So, nag-start lang yun. Ito yung investment lang namin. Sobrang ganda. No, dahil anytime gusto mo maglitsyon, may litsyon ka na kaagad. Nung umuwi ako dun sa amin, magpamanhikan, naglitsyon kami. So, hindi mo na kailangan bumili pa ng baboy. Okay, so, ito yun. Pangalawa, dito sa step number 2, which is growing it slowly, no, investing, is short-term investment naman. Short-term investing. So, ito yung side hustle na pwede mong gawin. For example, maglaan ka ng 10,000 pesos dito para sa, let's say, magbabuy and sell ka, or let's say, kung meron kang skills, for example, sa trading, for example, napag-aralan mo yung trading, pwede kang mag-start ng small capital dito. Marami namang magandang opportunity sa trading, no? Kahit 10,000 pesos lang, may mga firms naman na tinatawag, which is magbabayad ka lang ng below 10k pesos. Then, pwede ka nang magkaroon ng malalaking accounts, no, sa trading. Okay, so more on that sa mga trading videos ko. And then, pangatlo dito sa step number 2, ito ay optional lang naman, is high risk, high reward naman to. Mag-budget ka dito ng 10,000 pesos din. So, 10,000 sa short-term investing. Okay, doon.
And then 10,000 din ulit dito sa high risk, high reward. So ito na yung kumbaga pera na dapat tanggap mo na din na mawala na siya. Okay, tanggap mo na din na mataas yung chance mawawala siya. Hindi kagaya doon sa short term investing tsaka sa long term investing ay kumbaga yung chance na mawala siya ay mas maliit compare dito. High risk kasi to. So ito na yun, dito na papasok yung cryptocurrency, 'di ba, na bibili ka let's say ng Bitcoin and then worth of 10,000 pesos or ibang mga altcoins, anything. Basta wag lang meme coins to, sobrang mataas na masyado yung risk nun. So as long natanggap mo na pwede siyang mawala. Okay? So yun yung step number 2. So again, so 20,000 pesos long term investing, short term investing 10,000 pesos, and then high risk high reward which is optional lang siya, 10,000 pesos din. So step number 3, enjoy responsibly. So dapat meron ka ding kumbaga sa sarili mo. So yung budget mo dito is 20,000 pesos naman. So 10,000 pesos, bili ka ng bagong gadget, bili ka ng bagong damit, bili ka, kumbaga i-spoil mo yung sarili mo, food trips ka, anything, lahat, kain ka lahat. So dapat hindi ka mag-guilty dito, kain ka lang na kain, bili ka ng mga kahit anong gusto mo, basta 10,000 pesos lang. Okay? And then yung another 10,000 pesos is spend mo naman siya sa travel. Yun, kung gusto mo mag-travel, 10,000 pesos. Although maliit lang siya, pero pwede mo na siyang i-spend kahit saan. Gala ka lang, anywhere. For sure, hindi ka pa makaka-abroad nun. Di ba? Dito lang yon. Or pwede mo namang ipunin lang siya muna para sa future, 'di ba, na mga memories na gagawin mo. Okay, so kailangan mo din kasi mag-spend ng pera, invest ng pera sa memories lang, hindi lang sa material things. So, yun yung mga kailangan mo gawin, 3 steps. Okay, again, 100k lang yung binabudget natin dito. As if may 100k pesos ka na. So, ano naman yung mga not to do, okay? What not to do. So, ano yung mga bagay na kailangan mong tandaan kasi ito yung mga bagay na dapat hindi mong gawin. Hirap magtagalog no? So, una is wag mong kunin lahat wag mong kunin lahat ng pera na yon tapos i-invest mo lang buo 100k. Especially for example, may relatives ka nagsasabi na invest ka dito, or sa kaibigan mo na nasabi na invest ka dito sa business ko na to, although hindi pa naman talaga sure, and then invest mo lang doon, yun lang yung last money mo, 100k. Sobrang delikado yun. Pangalawa is don't spend it all on once. So wag kang gumaya sa iba na pag alam mo wala pa nga 100k pesos, travel lang kung saan, pumunta ng Japan, pumunta ng kahit saan, Vietnam, etc. And then pag uwi sa bahay, pulubi na, di ba? So wag ganun, sabi pa nga ni Searching Kitan. So wag unahin yung mga ganung mga bagay. So wag puro once lang. Okay, kailangan din natin isipin yung future natin. Okay, and also delayed gratification na tinatawag. So kailangan kailangan pag-aralan nyo din yun. Okay, patlo is don't join sa mga get rich quick schemes. Okay, so wag kang kumbaga Bisaya at tawag namin sa Bisaya nito ilad, wag kang mailad. Ayaw mailad. Okay, so wag kang magpa-scam doon sa mga rich quick. So pag it's too good to be true, maybe scam na siya. Okay, yung 100k mo, gawin kong 300k in just 1 month. So, medyo delikado na yun. Okay? Pang-apat, sa what not to do is don't flex on social media. Okay, so, naka 100k ka lang, so akala mo millionaire ka na, etc. So, wag mong i-flex or something, magmayabang dyan sa social media or even sa friends mo. Stay humble kasi yung tunay na wealth is quiet lang siya, silent lang siya, di ba? Hindi siya nagmamayabang. Yung 100k mo, ito yung pinaka-final advice ko. Yung 100k mo is hindi siya yung finish line. Again, sobrang bilis lang maubos ng 100k na yan. So, gawin mo siya to build habits, to build, kumbaga, systems, and of course, para mas maging madali sa'yo yung next 100k mo, another 100k mo, 500k maybe, and your next 1M and then 10M in the future. So, dito mo sisimulan. Kasi, the point na meron ka ng 100k sa bangko, tells me na you have what it takes kumbaga to get your next 500k or next 1M. Okay, so pag nagkamali ka dyan, so magbaback to zero ka na naman. Alright, so this is lang. So ito lang yung para sa video na to. I hope na somehow nakatulong to sa inyo. And see you sa mga susunod na video. But if you like this video, please subscribe kasi again, yung goal natin na paramihin yung subscribers natin
Gagawin natin yan. Let's G!